Today, guys, medyo mababa yung boses ko, pero today, this episode will be the last episode of our Rainbow Portal Season 2. Oh my God. Last Crying episode noise. na. Pero, Crying nose. hindi naman doon nagtatapos ang lahat. Syempre, maganda naman yung ihilalapag namin na huling episode for episode 8. Sobrang ganda and sobrang deep ng mga guide questions natin for today's podcast. Pero bago muna yung lahat, gusto ko lang mag throwback ng slight. Yung journey natin to bringing the whole concept ng season 2. Gusto ko lang sabihin na, wow, nagawa natin yon while juggling, college life and such. Sobrang hectic ng schedule. Like, in-anticipate na natin na magiging busy tayo this month pero kinaya pa rin natin yung paglapag ng schedule. Although, may so-so sa kalagitnaan. Pero, we pushed through. And talaga, before everything else, nung kino-conceptualize pa lang din namin to, gusto lang namin i-share, na talagang pinag-isipan na namin to since season 1 pa lang. Diba? Totoo. Like, meron na kaming vision na after season 1, meron ng season 2, pero tentative siya. Wala kaming inalot na exact date. Kaya tingnan nyo, after 2 years, yung bumalik. Yung mga concepts and ideas nandun na. Namimili na lang kami kung ano yung ilalabas namin for season 2. Pero, ever since talaga, nakalatag na yan. True. And feeling ko, okay lang na hindi natin siya minadali. Kasi, from season 1 to this current season, iba yung upbringing natin before sa upbringing natin ngayon. Parang mas madami kasi tayong experience na naranasan. Experience. Wow! Experience. Pero, yun nga, hindi naman sa sinasabi natin agad na okay na, matalino na kami, wise na kami sa mga life decisions, sa academic stuff, sa relationship stuff. Parang, like, ang saya lang ibahagi ng part na to ng life namin na kaya naming i-share din sa inyo. Ganon. Totoo. And feeling ko din, tama lang na ilalapag natin tong episode na to during this season kasi for sure, while we were juggling the college life, madaming beses na sigurong naranasan, hindi lang namin ni Ace, na we feel just an average type of person sa lahat ng mga experience natin sa buhay. No diba? doubt. Ikaw ba, Ace? Hindi naman maiwasan. Tingin mo ba? Ano? Average type of person ka? Oo. Most times, actually, dati, oo talaga. Like, 100% tingin ko sa sarili ko, average lang. Pero, as I grow up, syempre, merong part sa akin na ayoko lang maging average. Ayoko lang yung puro second best, mediocre, ganon. You want to be someone special. You want to be someone special, diba? You want to feel special. Actually, ngayon, parang ayokong sabihin na average ako. Gets mo ba? Yup. True. Ayoko sabihin na average ako. Pero kapag nadadown ka, hindi mo maiwasan maisip na ganong level ka lang, diba? Pero it's nice to think of yourself as someone special. So, ano yung totoong sagot? It depends. It depends, diba? It depends sa upbringing ko on that current situation. Right now, I think I'm an average person na. Baka binabagay mo lang sa episode natin. Hindi. Kasi kakagaling ko lang sa midterm, diba? Kakagaling ko lang sa midterm, guys. Feeling ko ngayon, average ako. O, ikaw Kasi ba? nagigets kita. Diba? Wala namang tao na gugustuhin na i-down sarili nila na average lang sila, diba? Diba? True. Ako naman, actually same tayo ng sagot. Pero ito, yung pinaka-specific na sasabihin ko, seasonal ko siyang nararamdaman. On some days, I feel like I'm the best or I excel among the rest. Among those others.
Pero may times din na I feel average. Siguro nga depende yun sa circumstance kung nasan kang posisyon ng buhay mo. Totoo. Kasi, yung college life, sobrang iba niya talaga ng environment niya pagdating sa junior high. Like, junior high school, pwede ka pang mag-chill, loko-loko ka lang, mag-enjoy ka lang sa buhay mo. Pero yung culture kasi pagdating sa college, parang survival game siya. And i-hone ka talaga niya na maging competitive sa lahat ng bagay na parang kahit maliit na activity or task, kailangan bigay mo yung lahat mo di ba? Oo. Kaya parang may times na syempre nape-pressure ka, na-challenge ka sa sarili mo. Feel mo ginawa mo naman yung lahat, pero at the end of the day, parang hindi mo nakuha yung desired result mo, which makes you feel na baka ito lang talaga yung kaya ko, ganyan, average lang yung kaya kong ma-achieve na level sa skills ko, ganyan. Pero I think, yun nga, kung ako yung tatanungin, seasonal siya. Kasi feeling ko, depende yun sa situation na kung nasan ako. Kasi alam ko madami pa namang chances of discoveries to really push my potential, gano'n. Tsaka kung i-describe ko yung college life, one word, roller coaster. Kasi ups and downs ang dami. Like, hindi mo rin malalaman kung saan ka na rin papunta. Kung pataas ka ba or pababa. Tuturuan ka talaga niya maging humble. It will make you feel humble. Grabe, as in. Yes. Yung feeling mo, ay, ang galing ko sa junior high school, ang galing ko ng elementary ako, achiever ako, ganyan. Tapos nung nasa college ka na or tertiary level ka na, feel mo na. Bagsak Doon na yung yung crisis na, bakit ganon? Ang dami existential crisis ka na. Ang dami din palang magagaling na tulad ko. Wow! Diba? Yung parang pag nasama ka na sa ganong environment, feeling mo parang it's either you're gonna sink or swim. Mm-hmm. Kaya, alam mo, hindi minsan madalas yung mga nakikilala ko din na friends, ganyan. Wala na, chill na lang sila pagdating sa college. Wala na silang pakiba. Kumbaga, kung ano na yung dumating sa kanila, go with the flow na lang sila. Hindi na nila questionin yung buhay nila kung bakit ganon. Like, sa sobrang sobrang batak na. Sobrang batak na sa mga pangyayari. Relatable. Like, bahala na kayo, sige. Pero kailan mo ba nasasabi na average ka? Like, kailan mo na-feel na average kang type of person? Kasi di ba sabi mo seasonal? So, of course, kapag down ka, dun mo mararamdaman, di ba? True. Ako, elaborate. Sa akin to, kapag feeling ko average lang yung efforts ko or yung performance ko kapag may mistake akong nagawa tapos hindi ko siya nasolusyonan sa paraan na gusto ko siyang mangyari or parang hindi ko nahawakan yung nakontrol yung sitwasyon para mas ma-reduce yung yung mistake or effect niya. Parang bang specific na scenario? Eto, may pagkakamali ako in terms sa production na nagawa namin. Tapos, ang laki na epekto kasi niya. Ang laki na effect niya. Like, natamaan yung lahat ng flow. Tapos, hindi ko siya naagapan agad. Kumbaga, parang hindi ko na crisis, risk reduction, effect or solution, ganyan. Tapos, parang feeling ko, ay kasalanan ko. Parang, alam ko naman na ito yung responsibility ko, pero bakit parang hindi ko nagawa, hindi ko siya na-achieve. Kumbaga, dun ko na may measure na, mga kasamahan ko, kaya kami napili dito kasi alam kong parang, dito kami magaling, dito kami napili dahil alam nilang ito yung skills namin and alam nilang kaya naming i-push through to. Tapos parang ako nakagawa ng ganong pagkakamali.
parang nakakahiya, ganon. Na nag-excel yung lahat ng kasama ko, tapos ako, yun, bugs. Tapos, I think kapag, alam ko napaka-toxic nito, pero ganito yung parang, hindi action parang behavior ko dati. And hindi ko masabi kung senior high or no mga first year ko sa college. Pero yung kapag may mga task or activities, like, feeling ko na pag-iwanan ako kasi hindi ganun ka-creative yung output ko, ganyan. Tapos, sakto lang yung nakukuha kong grade kahit na alam kong pinaghirapan ko siya, pinagpuyatan ko siya, ganun. In terms of ACADS, pagdating naman sa, di ba ang dami ko nang sinasabi? Okay lang, go lang. Pagdating naman like sa personal life, dito ka talaga masasabi ng boring kong tao. Personal life? I mean, diba, kasi at this age of ours na we were supposed to live YOLO, ganyan, like, do things that you like. We only have this lifetime. Go kung gusto mong mag-bungee jumping, go kung gusto mong mag-skydive, go. Parang wala ako sa level of extremeness ng ganon. So, dun na ako sa mga safe zone, kumbaga, ng living the life of a 20-year-old person. Kumbaga yung parang yung definition of fun ng other people, parang hindi ko cup of tea. So parang may times na na feel ko na ay sucks lang ako, hindi ako yung outgoing, kumbaga. Ganon, I think. Ganon yung definition ko. I don't know if tama siya or hindi. But since it's subjective, ayun yung doon ko siya mini-measure, kumbaga. Ikaw ba YOLO is not for everyone naman. It depends on each person. O, diba? Counseling talaga to eh. Ikaw lagi nang bibigay sa akin ng advice. Ano ba? Medyo same tayo kasi I think it just boils down to not meeting your expectations to yourself. Kapag hindi ka na-satisfy sa anong na-achieve mo, syempre, you'll feel like you're an average type of person or you're not that great on doing that thing. Ako, nalalaman ko siya kapag mayroong, may part yung ibang tao kung paano ko tignan yung sarili ko in terms of thinking if I'm average or not. Hindi sila directly na nagsasabi na, uy, average kang tao. Hindi naman. I just perceived it that way depending on how they react around. And, of course, I know na hindi naman maganda yun. I know that. Pero hindi mo kasi maiwasan na mag-react ka dun sa reaction nila. So, kapag nangyari yun, syempre, dun na ako gagalaw na yung utak ko. Mag-overthink na siya. Pero ngayon, right now, I think I am getting good, great, better, more better. Oh, mali yung superlative ko. Better than how I used to handle it when I was younger. Mas okay na yung pag-handle ko siya kasi hindi ko na siya pinapa-apekto sa akin ng ganun kalala. Meron na akong a strong hold of my own will. Kapag merong reaction na down ako, na feeling ko hindi ako enough, I won't let myself dwell on it further. So sabi ko, ay, na-feel ko to. Tapos nangyari yun. E di, okay, after nun, tapos na. Ganun. Kasi if you dwell on it further and kinip mo pa yung negative emotions na yun, mas lalo lang lalala. Kaya, I just learned how to let it go. Sabi nga ni Elsa, let it go. Ayun, that's how I feel. That's how I gauge, I measure, to know if I'm average or not. Actually, ganun lang. Meron nga akong nakita na philosophy kay Aristotle to na excellence is not an act but a habit. Kung gusto mong mag-excel sa isang bagay or gusto mong maging the best sa field na yun,
kailangan mo talagang gawing habit yung always to improve yourself or discover your skills more. Tama. Kasi what if, okay, sa ganitong field, you feel average, ganyan, parang hindi mo nakukuha yung gusto mong resulta ng efforts mo. Pero what if sa ibang bagay, dun ka pala magaling? Na magaling ka palang magluto or magaling kang mag-bake. Pero ikaw ba, Ace, ano yung masasabi mong naging experience or struggles mo kapag may times na you feel not enough? Meron ka bang ma-share na experience or yung struggles mo? May struggles ba ako? Na feeling mo, dun mo naramdaman na hindi ka enough. Ouch! Wag pong love life, please. Wala nga eh. Ano ba yan? Masyado mo namang dina-down pa yung sarili ko. Charot. Ano ba? Share ng struggles when I feel like I'm not enough. Ano ba yan? Ice? Wala naman to sa guide questions natin. Hoy, meron. Hindi, ako na lang muna. Sige, ako na lang. Since sige, nag-pop off na siya sa utak ko. Kasi, pansin mo ngayon, we live in a world where hustle culture is the norm. Na parang, okay, work hard, play hard. Yung mga 9 to 5 jobs, yung mga work na kailangan sa abroad mo pagawin para mabilis kang yumaman, para mabilis kang maging successful. Kasi 'di ba, kung gusto mong mapunta sa top, you need to work hard, exert all your efforts, push yourself to the limits. 'Di ba ganun yung hustle culture? But sometimes hindi naman natin nakukuha yung desired results. For example, hindi nga natin nakukuha yung mga desired results natin sa posisyon na saan tayo. Kunyari, sa mga corporate jobs. Oo, madaming opportunities, madaming gains, and pagdating sa salary, masasabi mong it can really pays well. Pero, yung kapalit nun is yung mental stability mo. Yung kapalit nun is yung physical stress or pagod, 'di ba? Minsan ganun yun eh. Kasi may mga tao na fit for this kind of job, meron din namang hindi. Kasi may mga tao na kaya nilang mag-work sa slow-paced environment, may iba na sa fast-paced environment nakakagawa ng mga produktibong bagay. Siguro masasabi ko na na-feel ko yung experience na hindi ako enough. Syempre, mostly masasabi ko galing yun sa academic life ko. Like, ilang beses kang babagsak, ilang beses kang mapapagod, mababurn out, na paulit-ulit na lang, parang hindi na natapos yung gagawin mo, na tama pa ba tong pinasok ko, dito ba talaga ako fit, kasi pagod na ako eh, yung ganong thoughts, ganong feelings. Kasi kapag hindi mo nakukuha yung gusto mong mangyari, 'di ba? Frustrating siya and disappointing on your part. Kaya feeling mo hindi ka enough. Siguro ito na lang yung personal experience. Ang haba ng intro ko, no, para sa sasabihin ko. Pero ito yung personal experience na masasabi ko. Ace knows na I really struggled with my academic life. Like, I LOA'd sa second year ko, and then recently lang ako nakabalik sa college, sa university life. Balik Alindog program sa school. So, yung process ng pagbabalik na yon, or yung oras na ginugol ko for that, it was really a struggle for me kasi madaming times na feeling ko, tama na, pagod na ako, tortured na ako, wala nang tumatanggap sa akin. Like, saan ba ako nagkukulang? Saan ba ako nagkakamali? Yun yung questions na laging pumapasok sa utak ko. Kasi, okay naman yung performance ko before. Hindi ko alam kung bakit ganito, na kailangan kong
hindi maghirap, pero ma-challenge para lang makabalik ulit. Parang pumapasok ako sa butas ng karayom na sobrang liit ng pasukan niya, yung ganung metaphor. So, yun nga, may times na sabi ko, parang hindi na ako fit dito. Parang hindi, anong kulang sa akin? Bakit nag-work yung mga bagay na gusto ko when in fact, I did all my best that I can. I gathered all my documents, my requirements, ganyan. So, to cut the long story short, it was very challenging and difficult part of my life, but I think yung moral lesson ko sa journey na yon is time. I think time will really tell you kung para sa'yo ba to o hindi. At yung time din yung magsasabi kung handa ka ba dito sa ganitong klaseng change. So, kahit na gaano kabigat, kahit na gaano kahirap yung mga bagay na pinagdadaanan mo to the point na parang i-question mo na yung worth mo na ang galing ko dati, okay ako dati, tapos biglang ganito, feeling ko nawala na yung spark sa akin, feeling ko hindi na ako kasing galing ng tulad ako noon. Parang you need to change your perspective and gamitin yun as a fuel na okay, so ito na, may bagong nangyari sa'yo. Anong action mo towards this? Willing ka bang magsettle na, okay, sige, tatanggapin ko lang, baka hindi na talaga ako magaling, baka ito na lang ako. Or, gagamitin mo yon as a fuel na make opportunities for your own para hindi ka lang magsettle sa ganong level ng buhay mo. I hope I'm making sense, pero yun nga. Yeah. 'Di ba? Parang kailangan mong i-change yung perspective mo kasi you cannot control things na out of your touch or grasp. Hindi mo kailangang mag-apologize or hindi mo kailangang manghinayang sa mga bagay na out of your control. So, ang kaya mo na lang gawin is yung response mo towards it. Do you settle on being not enough to surpass or overcome the challenges in your life? Or anong gagawin mo? Yun na lang, open-ended question. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Parang open ending sa movie. Anong gagawin mo? What would you do? Ayun. May naisip na ako na na struggles ko din. Nasabi ko na to sa ibang episode natin. Ito yung nag-apply ako sa isang org, tapos hindi ako natanggap. Yun yung time na iniisip ko din kung ano kulang sa akin. Kung paano mo kinento yung kung ano bang pagkukulang sa akin, may ano bang hindi ko ginagawa, ganun. Nag-resonate din siya sa akin, tapos nag-flashback yung utak ko sa time na yun. Kasi nung time na yun, di ba nga, kasabayan niya yung midterms. And sabay-sabay yung ginagawa ko. So, parang naka-apekto rin yun sa ginagawa kong exam, tapos yung ginagawa kong interview. Medyo hindi ko trip yung gusto kong grade nung time na yun. Tapos na-reject pa ako. So, nagdoble-doble siya. So, nung time na yun, sabi ko, bakit ganun? Like, may kulang ba akong ginagawa? Tapos, sabi ko na lang, kung hindi siya for me, hindi siya for me. Pero Lord, bakit ganun? Di naman ako nagkulang. Ginawa ko naman ng lahat. Nag-review ako. Tapos nag-prepare ako. Hindi ako natanggap. So, okay na yun. Pero, sobrang nakaka-down talaga. Yun yung time na na-feel ko na sobrang average ko lang nung nangyari sa akin. Ayun. Tapos, meron pa akong na alala ulit.
eto recent lang siya. Habang nagle-lecture kasi kami dun sa specific na subject na yun, gustong-gusto ng professor namin yung mga gawa kong activities. So, syempre, magkakaroon ng pressure yun kasi lagi niya nakikita yung ginagawa kong design. Tapos, ako pa yung nagturo one time sa harap kasi may na-discover akong mga features dun sa program na gamit namin. Pero, syempre, kapag lagi kang pinupuri ng teacher mo, mape-pressure ka na dapat laging maganda gawa mo, diba? Pero this time, nung long test kasi, I did it with a partner and hindi ko naman siya sinisisi, no? Kasi I can only blame myself. Grabe. Parang di ako satisfied sa gawa ko. Pero at the same time, nilet it go ko na siya. Ay, hindi ko ma-let go, no? Word of Pero the day, let it go. Hindi kasi nilet go ko talaga siya kasi ayoko ng pressure, ng expectation galing sa teacher. Kasi, at the start of that subject, alam ko na agad na hindi ako ganun kagaling. Hindi ko forte yung front end. Hindi ko forte yung design, ganun. Pero of course, I can do it naman. Pero, parang na-validate ako nung pinuri ako ng teacher na yun. So, parang nagkaroon ako na expectation na mag-improve pa. Pero nung nag-activity ako ng current activity, parang ang babaw ng satisfaction level ko dun sa gawang yun. Anong meron? Bakit hindi ako satisfied? Tapos present, wala lang. Mataas naman yung grade. Ako lang siguro yung nagiging conscious kasi merong underlying pressure na ina-expect na ikaw yung magaling sa class na yun. Ayun, struggle yun. Tapos in general, yung course ko kasi sobrang competitive din naman siya sa field, sa industry na yun. Although, marami kasing opportunities. Pero, competitive pa rin naman. So, lagi kong iniisip kung tama ba talaga siya for me, kung okay, kung nagmamatch ba yung skill set ko for this course, ganon. And, lagi ko rin iniisip na after graduating, saan ako pupunta? Isang industry or isang career path yung best for me, ganon. And, wala lang. I can't help but feel mediocre. Kasi, totoo naman, merong ang daming tao na mas magaling pa sa akin. Lalo na if magko-code, ganun. Pero, yun lang talaga yung struggle to find what's right for me, ganun. Yeah. Matatlo na yung kwento ko, I totally understand you, Ace. Yun yung yun yung takot talaga ng mga college student after graduating, what's next for me. Oo nga, adulting na talaga. Ay, scary. Siguro after graduating, asikasuhin ko yung mga card ko. Tsaka mga NBI requirements, ganun. True. Yung mga SSS, ganon. Kasi, yung college, yung training ground talaga before we go out into the real world, ganyan. And, knowing na feel natin yung ganitong crisis habang nasa college tayo, parang speaks a lot din naman na we really care for our future, na ito nga iniisip natin na sapat ba yung ginagawa natin, parang ito na ba yung best ko or meron pa akong kayang ilabas na potential. Syempre dun pa lang 'di ba, parang alam mo na nagki-care ka talaga sa magiging path mo sa future or yung profession na tatahakin mo. Parang it's not always a bad thing naman siguro. Although kasi parang may negative connotation tayo sa word na average. Kasi, for us, kasi, ayaw na natin mas bumaba pa sa average eh. Parang ayun yung gauge natin na huwag i-exceed beyond that line. Gets mo ba?
So, mas gusto lang natin mas tumaas pa ng tumaas ng tumaas kaysa bumaba ng bumaba below average. Pero I think wala namang masama sa pagiging average. Nagkakaroon lang siya ng ganong connotation dahil sa situation natin ngayon, expectation natin sa sarili natin. Tsaka masyado tayong high achiever. Totoo. Gano'n. Like, ang dami nating expectation na gusto natin ma-succeed. Alam mo yun? Pero there's nothing wrong with being average. Totoo. I think what is bad is if you let yourself downgrade. I mean, tama ka. Wala namang masama sa pagiging average type of person. Pero, kung mas ibababa mo pa yung sarili mo or hindi ka maghahanap ng opportunities for growth, yun yung negative, yun yung hindi maganda. Kasi, hindi din yun makakatulong sa sarili mo para makahanap ka ng mga job opportunities or relationship opportunities sa other people kasi ganun yung nangyayari. Kasi, gaya nga ng sabi ko kanina, naniniwala ako na hindi ka naman average sa lahat ng bagay. Okay, maybe dito sa ganitong subject, sa ganitong sitwasyon, hindi ka kagalingan, pero malay mo sa ibang field or different scope, nag-e-excel ka doon. Ang kailangan mo lang talagang gawin at hanapin is yung sarili mo. Totoo. Kung paano mo i-present yung sarili mo out there. Kaya, ang magandang gawin is try to learn new things and skills because it will definitely expose you to your own capabilities, kumbaga. Totoo. Hanap ka lang ng hanap kung ano yung dapat para sa'yo. Tsaka huwag kang matatakot na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Kapag hindi ka magaling, edi hindi. Kung magaling ka, edi good. Saka I think an average person really complements well with different kinds of characteristics ng people. Kung hyper ka, okay. Kung introverted ka na tao, okay din. Yung parang kaya nilang mag-blend in, kumbaga. Tama. Or parang, hindi naman blend in. Parang nagko-complement with each other. Tingin ko lang, ganun. Kasi mas kaya nila mag-emphasize. Oo. Empathize. Oo din ako eh. Umuho ka naman. Yun lang yung masasabi ko. Hindi naman siya negative thing as long as you still seek for growth and learning opportunities. 'Di ba? Hindi ka lang hindi ka na stay sa ganong level, kumbaga. Totoo. Siguro yung pinaka-biggest resolution ko sa sarili ko to beat this kind of mindset na lagi lang ako average. I just have to find my self-worth and be confident on who I am. Although may mga times na madadown ka sa mga ginagawa mo, hindi na-meet yung expectations. Syempre nga, di ba, sabi mo nga, seasonal tong ganitong bagay. Hindi talaga siya may iwasan. Pero, if you're confident enough to know yourself and to know what's your worth, I think it's going to be okay. Yun lang talaga resolution ko, to build that confidence. And trust, no? Yeah. Trust yourself enough to not feel bad about being average. True. Ayun. Ako naman, siguro, ito yung pinaka-tumatak sa akin kasi, gaya nga sabi ko dati, pakiramdam ko, hindi naman ganun kagandahan yung mga gawa ko, hindi naman ako ganun kagalingan, madami pa dyang iba. Pero yung sinabi sa akin ng professor ko na, since may isang naniniwala sa'yo, ibig sabihin lang nun, magaling ka. Okay lang na may isang taong naniniwala sa'yo. Kung naniniwala siya sa'yo, ibig sabihin nun, kaya mo.
So, tumatak talaga sa isip ko. Parang siguro, tama nga naman, it takes one person to believe in you and everything will follow eh. Kahit isang tao lang naniniwala sa kakayanan mo, parang spark na yun for you to get going or to continue what you do, what you love. And then, makikita naman sa performance mo yung yung quality ng gawa mo, kung gaano ka ka-passionate about it. So, yun nga, hindi maiiwasan na ma-feel nga natin na we are not enough. We feel mediocre on the things we do, but take it as an opportunity for you to grow and learn, na meron space in you na pwede mong ma-feel with new learnings, new notes of experience in life, new skills, ganyan. Kasi, yun nga, the mere fact na iniisip mo na saan ako nagkulang, bakit pakiramdam ko kulang ako, ibig sabihin lang nun, you pay attention to your future. Iniisip mo siya kung saan ka pa pwedeng mag-improve, kumbaga. Yeah, tama. Isang malaking check. Correct. Correct. Correct ka dyan. So, ayoko pa sanang magbabay. Pero, oh my God. Adi, wag muna tayo magbabay. Tara. Ito na, paano natin sasabihin na ito na yung last episode, the season finale of season 2? Kakasabi pa lang. Nasabi mo na. Anyways, no, this is the last episode, the finale of season 2. Yeah. And I hope that you guys enjoy our conversation about, you know, our About life. yeah, about our journey, experiences. to About stories. self-discovery, Sana nag-resonate. friendship, Take it as you may. love, memes. Oo nga. Pero hindi naman dito nagtatapos ang lahat. Yeah. We we're will going to see you when we Eh, see you. Imagine, mali mo bumalik tayo pag 25 years old na tayo. Grabe yun. Malay Naka-schedule. nyo bumalik kami na season 3. Malay niya. May anak na Lo. si Ace. Hello? Grabe Joke naman lang. yan. Kumatok ka nga sa kahoy. Okay, sorry. Grabe ano yun. May anak na si Ace na I don't puppies. Nag-adopt siya ng puppies or Hindi na ako cats. nahilig sa pets. Or goldfish No. na tinuturing niyang anak. Ito, hindi mo ako No. pinapatapos eh. Napaka mo talaga, Ice. Hindi mo ako pinapatapos. Ay, nako. Anyways, kailangan na talaga natin tong tapusin. So, Yeah. you can listen to this episode through YouTube and Spotify. Hey. Just search Rainbow Portal Podcast and you will And- see our channel. Hey. See you again next time. Thank you guys for being there from the first episode to the last. We'll see you again next season. Thank you. It's a wrap.